ba bang nakikita ko? Aha! Kayo nga! Nagagalak akong makasama kayo sa ating paglalakbay sa araw na ito. Handa na ba kayo sa panibagong adventure na puno ng aral at ganda ng likas yaman? Kung hindi nyo may tatanong, aba syempre, mas handa akong dalhin kayo sa itaas man yan ng himpapawid o sa ilalim ng karagatan. Dito lamang sa Isla ng Palawan. Talasan ng mata, basahin ang bawat pahina, halina't lakbayin ang bawat kwento ng makulay nating mundo. Ako si Kuya JR, ang lagi niyong makakasama sa makabuluhang pagtuklas dito lamang sa Lakbay Pahina. Palawan. Tara na sa Palawan. Sa ating paglalakbay ngayong araw, tutungo tayo sa timog kanluran ng Pilipinas, sa isang maliit na pamayanan ng Barangay Kabayugan, Puerto Princesa City. Tahanan ng Barangay Kabayugan sa isa sa New 7 Wonders of Nature at UNESCO World Heritage Site, ang Puerto Princesa Subterranean River National Park o mas kilala sa tawag na Puerto Princesa Underground River. Ayon sa isinulat ng UNESCO World Heritage Convention, ang parke at ang lugar na kinabibilangan nito ay nagpapakita ng full mountain-to-sea ecosystem. Ibig sabihin, di lamang ang loob ng kuweba ang puno ng misteryo at ganda, kundi pati na rin ang mga nagtataasang kabundukan, mayabong na berdeng kagubatan at malusog na karagatan na nakapaligid dito. Dahil sa mahigit kumulang 800 species na mga hayop at halaman na meron sa Barangay Kabayugan, puno rin ito ng mga rainforest na siyang tahanan ng mga buhay ilang. Ngunit isang natatanging forest ang taglay ng Barangay Kabayugan. At ito ang Project Forest. Project Forest stands for Fostering Outdoor Reading and Environmental Stewardship Together. Itong proyekto na to ay naglalayong patasin yung kaalaman at kamuhangan ng mga kabataan, kahalagahan ng pangangalaga ng kalikasan, ng mga likas yaman, lalo na yung kagubatan. Nung kabataan namin, di ba, may mga nag-iikot ng mga salesmen. May dala silang mga libro, checklist. So, samples yung dala nila. And then, umiikot sila sa mga schools. Nung time na yun, sabi ko, kapag lumaki ako, gusto ko rin na mag-produce ng mga gantong storybooks, ng mga kwentong pambata. At ipamahagi yun sa mga kabataan na less fortunate. Yung mga marginalized sectors na walang access dahil limited din yung income ng family nila. So, wala akong ibang magawa kundi mag-isip. Sabi ko, what if i-revisit ko yung childhood dream ko na mag-produce ng storybooks? So, nabuo ko yung first draft ko ng mga kwento. Parang 2 yata yon patungkol sa kabakawan. And then yung isa naman ay mga bantay gubat. Ang mahiwagang kabakawan ng Kabayugan ay kwento ni Lola Marina at Mira at ang kanilang pag-ibig sa mayamang kabakawan ng Barangay Kabayugan. Kasama ang iba pang naninirahan dito, sila ay umaasa sa yaman ng kabakawan tulad ng ekoturismo, pagkain at iba pa. Subalit isang malakas na bagyo at hamon ang haharapin ng maglola. Paano nila mapapanumbalik ang sigla ng kabakawan ng Barangay Kabayugan? Isang malaking bahagi ng mga isla sa Palawan ang mga kabakawan dahil bukod sa tirahan ito ng halos 1,500 species na mga buhay ilang sa buong mundo, ito rin ay kinikilala bilang climate heroes dahil sa dulot nitong carbon reduction. Nagsisilbi rin itong barrier sa oras ng sakuna dahil binabawasan nito ang impact ng mga hindi inaasahang malalaking alon. Kami sa Project Forest, gusto namin na matranslate yung awareness na yun into action. Gusto namin na may pagkilos mula dun sa mga estudyante. At yung pagkilos na yun, di naman nangangailangan na sobrang radikal na pagkilos, diba? Ang gusto namin ay may pagkilos doon sa mga bata na yun sa paraan na kaya nila. Halimbawa, sa simpleng pagsusumbong ng mga illegal na gawain sa kanilang mga magulang. At yung mga magulang naman yung magpaparating doon sa otoridad. Gusto rin namin, halimbawa, na maging kabahagi sila sa paglilinis ng dalampasigan, maging sa pagtatanim ng mga puno. So ito yung mga sa palagay namin na mga solusyon na pwedeng maging kabahagi yung mga kabataan kahit mga bata pa lang sila at mura pa lang yung kanilang isipan. Kabahagi rin ng Project Forest ang Kabayugan Elementary School bilang kanilang benepisyaryo.
Napakalaki ng naitulong ng Project Forest na ito, lalo na sa aming mga estudyante. Nagkaroon po sila ng malawak na kamalayan kung paano pangalagaan ang ating kalikasan, lalo na sa buhay ilang. Isa si Marjorie sa mga estudyanteng naging parte ng storytelling session ng Project Forest na masayang ibinahagi ang kanyang natutunan. Masaya po ako at nagkaroon po ako ng ideya tungkol sa mga buhay ilang at sa ating kalikasan. Pinakapaborito ko po doon sa lahat yung ang tatay kong bantay gubat, pati po si ang takbo-takbo baboy damo. Sa tatay ko pong bantay gubat, ang natutunan ko po doon is dumutulong si Eman po na isang bata. Katulad ko rin po na tumutulong po sa kanyang ama na mapanatili po yung kaligtasan ng tao sa pamamagitan po ng pagtatanim niyang puno at saka pag-share niya rin po ng mga ito. Sa Ang Tatay Kong Bantay Gubat, makikilala natin si Eman, isang masigla at masayahin na batang katutubong tagbanwa. Hinahangaan at pinapangarap niya na maging tulad ng kanyang tatay Ike na isang bantay gubat at tunay na bayani na lumalaban sa iligal na pagputol ng mga punong kahoy sa parke. Ang kanyang nanay Eva naman ay nangunguna sa mga eco tour sa parke na tumutulong din sa pangangalaga ng kagubatan. Ngunit, isang hamon ang susubok sa kanilang pamilya dahil sa mga iligalista sa kagubatan. Ang Palawan ay kinikilala bilang the last ecological frontier ng Pilipinas at ito ay dahil sa ating mayamang biodiversity na pinapangalagaan ng ating mga kagubatan. Ang mga kagubatan, hindi lamang sa Sitio Sabang, ay tahanan ng maraming buhay ilang, kabilang na tayong mga tao, ikaw at ako. Sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng mga iligal na pagputol sa buhay ng mga punong kahoy na siya rin kumikitil sa tirahan ng mga buhay ilang at siya rin nagpapahirap sa ating mga tao dahil ang mga kagubatan ang nagpoprotekta sa atin sa oras ng sakuna. Napakahalaga po na malaman ng mga kabataan ang isyu tungkol sa kalikasan. Kasi kung ano man po ang ginagawa po nating pangangalaga sa ngayon, darating ang panahon na sila rin po ang makikinabang. Sabi, ang kabataan, ang pag-asa ng ating bayan. Isa rin si Prince sa mga estudyanteng naging bahagi ng storytelling session ng Project Forest. Ang paborito ko po ay si Piwi. Ang nalala ko pong lesson kay Piwi yung wag pong hulihin ng mga pawikan. Dahil po malapit na po sila maging endangered. Si Piwi, ang masayahing pawikan, ay tungkol sa ugnayan ng kabundukan at kabahurahan sa Puerto Princesa Subterranean River National Park. Tampok dito ang mag-inang pawikan na sina Piwi at Polly at ang hindi inaasahang paglalakbay ni Piwi sa dalampasigan at ang aral na kanyang matututunan. Ang mga pawikan ay natural na tagapangalaga ng ating mga seabed. Pinapanatili nila ang tamang populasyon ng iba pang mga yamang tubig sa pamamagitan ng pagkain sa mga ito. Kapag nangingitlog at nagpaparami ang mga pawikan, umaahon ang mga ito sa dagat at pumupunta sa mga nesting beaches. At isa lamang sa 1,000 itlog ng mga pawikan ang nabubuhay. Ang hindi mabubuhay na mga itlog ay magsisilbing pagkain ng iba pang mga hayop at pataba sa lupa at buhangin. Maliban sa pawikan, isa ang baboy damo sa mga endemic species ng Palawan na tampok din sa mga storya ng Project Forest. Ang kakaibang hayop na ito ay isang mahalagang parte ng kagubatan ng Sitio Sabang dahil dito ang benepisyong hatid ng mga baboy damo katulad ng pagbungkal ng lupa, pagkain ng mga prutas na galing sa mga puno at pagkalat ng mga buto nito na nakakatulong sa pagpapalawak ng mga kagubatan ay tila nababawasan na rin. Kaisa ng mga katutubong tagbanwa ang mga baboy damo sa kadahilan ng parte ang mga baboy damo ng kanilang mga ritual. Naniniwala ang mga kapatid nating tagbanwa na ang baboy damo ay maaari lamang hulihin sa loob ng kanilang lupang ninuno at nararapat lamang para sa pagkain ng kanilang pamilya. Ang Takbo-Takbo Baboy Damo ay tungkol sa mahalagang papel ng Palawan bearded pig sa kalikasan. Tampok dito sina Berta at Bel, mag-inang baboy damo na tumutulong sa paglago ng kagubatan. Ipinakikilala rin si Benny, isang batang tagbanwa na nagtuturo sa iba tungkol sa masamang epekto ng iligal na pangangaso at ang kahalagahan ng pangangalaga sa mga baboy damo ayon sa batas pangkalikasan.
Natutunan ko rin po sa Takbo-Takbo Baboy Damo na huwag po natin patayin yung mga buhay ilang kasi pag nawala po sila, hindi na po sila natin may babalik. Wala po tayong kapangyarihan para mabalik pa sila. Kaya kung maaari, huwag po nating sirain yung kanilang mga tirahan at huwag rin po natin pagsamantalan buhay nila. Kasi may buhay po sila tulad natin. Kaisa ang College of Arts and Humanities at mga student volunteers nito upang ibahagi ang mga kwentong pangkalikasan ng Project Forest. Ang mga kwentong ito ang nagsisilbing paalala na tayo ay makiisa sa mga environmental movements. These stories empowers the youth to participate in the conservation and protection of the rich biodiversity here in our province. Sana ang mga kwentong ito ay maging inspirasyon for us to lead and spark a movement that will not let the last ecological frontier to become a lost ecological frontier. Para sa ikalawang taon ng Project Forest, plano rin nilang mag-expand ang coverage sa labas ng PPUR. Kasama rin sa plano for year 2 yung pagdadagdag ng 6 additional stories for 6 animals. Andyan yung Philippine Pangolin, Philippine Cockatoo, Philippine Tamarab, Philippine Eagle, at saka yung dugong at pawikan natin. Ito naman in partnership with NGOs na yung mga hayop na ito yung kanilang mga flagship species. So hopefully mag-materialize siya sa year 2 natin. Si Marjorie ay patunay na bilang kabataan ay may maitutulong ka sa pagprotekta at pangangalaga ng ating kalikasan. Bilang mag-aaral, sasali po ako sa mga gawain o mga proyekto na nagpapakita ng pagtutulong sa mga buhay ilang o pangangalaga ng kalikasan. Magtulungan po tayo, magkaisa tayo at tulong-tulong po tayong pangalagaan natin ng ating kalikasan kasi dito po nakasalalay ang ating ekonomiya at tinatawag itong likas na yaman. Sinong mag-aakala na ang maliit na lugar ng Barangay Kabayugan ay nag-uumapaw sa ganda at yaman ng kalikasan? Ngayon na alam mo na ang dulot ng ating kapaligiran sa ating buhay, inaasahan ko na patuloy mo kong sasamahan sa pagtuklas at pangangalaga sa ating likas yaman. Sa itaas man yan ng Himpapawid o sa ilalim ng karagatan, hindi lamang dito sa isla ng Palawan. Lagi nating tandaan na hindi pa huli ang lahat sa pagmamahal at pangangalaga natin sa ating inang kalikasan. Ika nga ni Miss Gina Lopez. It's people that kill the environment. It's also people that save the environment. Nasa kamay mo ang kinabukasan ng ating kapaligiran. Talasan ng mata, basahin ang bawat pahina. Halina't lakbayin ang bawat kwento ng makulay nating mundo. Muli, ako si Kuya JR, ang lagi niyong makakasama hanggang sa susunod na makabuluhang pagtuklas dito sa Lakbay Pahina.